Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Kahit kailan talaga, napaka-plastic na ito ni Bato de la Rosa eh. Mga kababayan, no? Sabi niya na bagamat galit daw itong si Bato kay Torre dahil sa ginawa niya kay Apollo Kibuloy at kay President Duterte, ay naawa daw siya ngayon kay Torre. Kasi nga sa kabila nung ginawa niya, binigyan pa siya ng posisyon ng presidente, tapos sisibakin din na agad-agad. Kasi 2 buwan pa lang si Torre bilang PNP chief. So sabi ni Bato de la Rosa, galit daw siya pero naawa din daw siya kay Torre. Kayo ba naniniwala dito kay Bato de la Rosa? Hindi ako naniniwala dito eh. Ha? Sa totoo lang, tuwan-tuwa nga kayo eh. Ito talaga si Bato de la Rosa, napaka-plastic eh. Pero kapag ganyan-ganyan, naawa kay Torre, dati niya pa binubulian si Torre. Gusto niya na nga kung pwede nga, pagsasabunutan niyo dun sa Senado nung humarap si Torre, di ba? Yung hearing mo, Bato de la Rosa, galit na galit ka eh. Tapos ngayon, sasabihin mo, natanggal si Torre, sasabihin mo, naawa ka. Sus naman. Napaka-plastic mo naman, Bato de la Rosa. Tuwan-tuwa nga kayo eh, yung mga DDS. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo si Banat Bay. Tuwan-tuwa ang ang loko eh. Pakinggan nyo si Banat Bay. Ayan na nga po, sinibak na si Torre. Napakayabang kasi niyang animal na yan. Akala mo talaga, siya na ang presidente ng Pilipinas. Meron pa nga ako nakitang video, yung entourage niya. Grabe, ang dami talagang mga pulis sa unahan, tapos sa likuran, tapos talagang ang trato sa kanya, parang hari na. Ang yabang kasi, porket nadala niya si Pangulong Duterte sa dahig, akala mo siya na talaga ang may command ng lahat ng bagay. Alam mo, Torre, huwag ka kasing mayabang sa buhay. Kasi tandaan mo, ang lahat ng napakayabang, lahat ng nagmamataas ay ibinababa. Dahil sa sobrang lipad mo, akala mo hindi ka lalagapak. Lagapak ka ngayon, isa kang kahihiyan sa PNP. Tapos may boxing ka pa. Ginawa mong circus ang PNP. Pambira ka, oo. Ano nangyari sa'yo? Knockout ka ngayon. Ang tanong natin, ito, paano na yung nagsabi na gagawin ka daw Vice President? Vice President? Sinibak ka nga eh. Tapos, pangalawang tanong, paano na yung balalay mo? Dapat sibakin na rin yun. Sama-sama na kayo, mahilig dumikit sa'yo nun. Ayan na nga po. Okay, so ayan tingnan niyo si Banat Bay. Alam niyo sa totoo lang, kung si Bato de la Rosa ganito rin pinagsasabi, mas maniniwala pa ako sa kanya eh. Tingnan niyo gaano tuwan-tuwa si Banat Bay. Talaga naman pinagtatawanan si General Torre. Kasi galit talaga sila dahil sa ginawa ni Torre dito kay Duterte. At least totoo yung ito si Banat Bay. Talagang sinasabi niya real talk. Talagang galit na galit siya kay Torre at pinagtatawanan niya. Hindi katulad ni Bato de la Rosa, meron pang kadramahan. Nagdadrama pa at sasabihin naawa daw siya kay General Torre. So ito si Bato de la Rosa, wala talaga sa ayos eh, napakasinungaling eh, napaka-plastic eh. Si Banat Bay, kahit sabihin niya yan, expected na namin yan na talagang ganyan na mangyayari, na matutuwa ang mga didilis. Tuwan-tuwa si Banat Bay. Pinagtatawanan talaga si Torre. Ito pa, meron pa nga pasimple. Alam mo naman talagang tahimik lang pero tuwan-tuwa din nung natanggal itong si Torre. Eto, si Amy Marcos. Akala mo pasimple lang pero isa rin ito sa tuwan-tuwa nang na-relieve si General Torre. Pakinggan natin ito si Amy Marcos. Ang pagkaalam ko, na-demote si Natatis at iba pang general na Ilocano, nagdadaing kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging bilang anghel ako. At nagpapaumanin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may buwas tayong lahat. Buwas na si John Vic. At ikalawa,
masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPAL. Kaya parang inaabangan na rin siguro inaabangan na rin ng ibang tao dahil na may nadidinig na pang-aabuso. So ma'am, namumuliti ka na rin siya, nag-start na? Ay, parang yun yung sense ng ibang kapulisan. May naririnig lang ako. Yun ang dahilan, you think, ma'am? Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Ang alam ko lang na nagkaroon ng order tungkol sa mga appointment na naiiba yung kay SILG. Hindi naman maaring gano'n. Dapat naman talagang magkasundo sila. Nakakahiya naging publiko pa yung alitan nila. Hindi tama yun. You find it disturbing yung parang sabi niyo, ma'am, pamumuliti ka po ni General Torre? Ewan ko kung anong marathon yung tinatakbuhan nila. Marami sila masyado. Ang pagkaalam ko na Okay, so yan mga kababayan. Tinawag pang EPAL si General Torre. So, itong mga didilis, tuwan-tuwa po talaga. Tuwan-tuwa po sila na natanggal itong si General Torre. Kaya Bato de la Rosa, huwag kang plastic. Ito pakinggan natin si Bato de la Rosa. To be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya, kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Plastic? Naawa raw siya kay Torre? Dahil after nung ginawa niya lahat, binigyan. Naawa ka, pangiti-ngiti ka pa nga. Saya-saya mo nga, ayo. Kasi kung naawa ka, dapat malungkot ang mukha mo. Pero hindi, yung saya-saya mo, pangiti-ngiti ka pa eh. Pinipigilan mo pa yung ngiti mo eh, Tapos sasabihin mo, naawa ka kay General Torre. Plastic. Baka plastic mo. Siya na posisyon, tapos sinibak na rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat na ginawa ko. Kahit na bordering to illegal acts. Unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng cancer-remousely. That's my opinion as a former chief building. Yun yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talaga masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya. Ako pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kanya. Yes! Hanggat hindi may pala si Pumong Duterte, masama ko lang. Kahit naman. Hanggang ngayon daw hanggat di daw nakakalaya si Duterte, masama ang loob niya, galit siya kay Torre. Tapos sabihin mo, naawa ka. Pwede ba yun? Tagal mo kang kinikimkim yung galit mo dyan sa puso mo eh. Tapos ngayon sabihin mo, naawa ka. Pwede ba yun? Di ba, pag galit na galit ka, isusumpa mo pa yung tao eh. Kaya itong pagkakatanggal kay Torre, malamang tuwa-tuwa ka. Kaya wag mo na kami lokohin. Lolokohin mo pa kami na naawa ka. Kahit nag-meet kayo nung kahit humingi siya ng payo sa inyo nung nakaraan. Well, I have to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement community. And the PNP is greatly a part of it. So we have to be civil, to be professional. Kung kaharap mo sila. Kahit nagalit ako sa bako ako. Okay. Ayan po si Mr. Puncher na Mr. Orokan pa. Ha? Mr. Puncher ka na, Orokan ka pa. Ayan mga kababayan, so tuwan-tuwa po itong mga DDS. Amy Marcos, Bato de la Rosa, lalong-lalo na si Banatbay. Talaga naman sabi ko sa inyo nagtatawanan pa itong si General Torre. Pero mga kababayan, meron pong lumalabas na marites. Meron pong mukhang etong si General Torre ay tinanggal po bilang PNP chief. Kasi nga po, ayon din kay Remulla, ay merong ibibigay na posisyon etong si Pangulong Bongbong Marcos dito kay Torre. So, ito raw ay parang anti-corruption na position
na bagay kay General Torre. So, hindi pa po sarado ang libro para kay General Torre. Kasi mga kababayan, etong mga didilis, talagang halakhak, todo tawa, todo saya sa nangyari kay Torre. Hindi nila alam, baka ang mangyari ay bigla na lang silang magulantang. At baka bukas o susunod na araw ay meron ng hawak na posisyon si General Torre na hindi nila ina-expect na mahahawakan ito. Ha? Katulad nito mga kababayan, sabi ni Richard Hidarian, looks like General Torre being offered a good position. Anong level? Secretary level. Where he can directly fight corruption and hold trapos to account. Hope he takes it. So, kung may kumakalat na balita mga kababayan, na mabibigyan ng magandang posisyon, secretary level. Aba, mas mataas ata yun kaysa sa pagiging PNP chief. Diba? Parang ka-level lang ata yun eh. Diba? Itong secretary level. Ito nga marami po nagsasabi, ano yan, DILG ba yan? Papalitan niya ba itong si Remulla, si John Vic? Ha? Kung sa NBI naman daw, ito mga kababayan, kung sa NBI naman daw, he will still be reporting to Remulla. NBI. The word going around is now NBI. Pwede siya maging hepe ng NBI. At pwede ring secretary ng DPWH. Kasi may nabasa ako kanina, ito palang si Torre ay may background sa engineering. Pero hindi po civil ang kanyang background. Alam ko, iba pong engineering course yung kanyang na-take. Pero engineering pa rin. Engineering pa rin. Kasi management na yan eh. Di ba? Saka yung kanyang anti-corruption skills, pwede niyang i-apply as manager ng DPWH o secretary. Di ba? Management na yun eh. So, pwede siyang mapunta sa DPWH. Lalong-lalo na ngayon na talagang pinag-usapan itong flood control. Ako naman nagtataka, etong si Bonoan, nandyan pa rin sa DPWH. Ito naman si General Torre na wala namang sinabi nga, di ba, walang sanction, walang penalty, walang sinampang kaso, criminal case, wala ring administrative case, pero tinanggal. 1 taon pa siya dapat eh. Pero itong si Bonoan, ang dami pang ang dami ng kinasasangkutan yung kanyang mga tao. Bakit nandyan ka pa rin sa DPWH? Ang kapal din ang mukha nito ni Bonoan at sinasabi niya, wala daw siyang kinalaman. Kahit na wala kang kinalaman, ano yun eh, command responsibility yun eh. Kahit wala kang kinalaman, ang problema, wala kang alam. Niloloko ka na pala ng tao mo, kumikita na pala sila, ikaw naman tatanga-tanga, sinasabi mo wala kang alam, hindi ka parte, ibig sabihin, wala kang silbi. Umalis ka na sa posisyon mo. Hindi mo pala kayang bantayan yung hinahawakan mong ahensya ng gobyerno. So, palitan na lang si Bonoan. Ipalit si Torre. Di ba? Saka, medyo magulo na rin ang Napolcom PNP kung ako kay General Torre. Magretiro na ako eh. At least nagretiro ka na 4-star general ka. Di ba? Hayaan mo na lang sila dyan sa PNP. Total, nagawa mo na trabaho mo. At kung merong mga posisyon na secretary level, sa tingin ko, tanggapin na lang ni General Torre. Kung kailangan mo ng civil engineer, nandito naman ako, sir. Tulungan kita. Pagpanagutin natin yung mga hayop na mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Kailangan mo ng civil engineer para at least may technical na knowledge tayo. Ikaw, anti-corruption ka. Ako natitingin doon sa mga plano. Ganito lang naman kasimple yan, i-check mo eh. Tingnan mo yung plano, approved plan. Tingnan mo yung actual. Ngayon, kung duda ka, pabakbak mo ng konti, check mo kung may bakal sa loob o wala. Ang dali-dali lang naman mag-check eh. Di ba? Ito yung nasa plano. Ito approved plan. Ano height niyan? Sukatin mo lang, pasukat mo yung height.
Yung kapal ng konkreto, tama ba? O, di sukatin. Pag mali, ibig sabihin, nandaya. O, pag panagutin. Di ba? Kung hindi civil engineer si General Torre, dito naman tayo, sir. Tulungan kita dyan. Kung ikaw ay malalagay dyan sa Department of Public Works and Highways. Mga tarantado, mga walang hiyang, walang hiyang mga ano yan, mga district engineer, mga assistant district engineer. Na grabe ang kanilang kinikita dyan sa pandaraya sa public works. Pagpanagutin natin yan. Just call me and I'll be there. Just call me, sir. Sir Torre, and I'll be there. Ayan, nababasa ko. Ang dami, DPWH. Ayan, abangan na lang natin. Kaya yung mga tawa ng tawa, yung mga kupal na mga didilis na yan, tuwan-tuwa dahil natanggal si Torre, baka naman na bumalik sa inyo yung inyong mga ngiti at mapalitan ng lungkot. Dahil baka magulat kayo, mas mataas pa ang posisyon na mabibigay kay General Torre. Kaya ang yayabang ninyo, ang lakas yung mga asar, lalo na to si Banat Bay, nagtatawan mo talaga. Tingnan natin kung ano mangyayari. Magulat na lang kayo. Kandidato na sa pagka-presidente. Itong si General Torre. Okay, so ilan po muna mga kababayan yung ating update. Tuwan-tuwa po ang mga didilis. Pinagtawanan po ni Banat Bay itong si General Torre at ito naman si Bato de la Rosa. Kunwari pa, may pa-style pa na naawa pero galit daw. Ano ba yung galit ka tapos naawa ka? Kalokohan po yun. Kaplastikan po yun. At si Amy Marcos, kulang na lang umiti hanggang tenga. Sobrang tuwa niya. At natanggal si Torre. At ang napalit ay yung bata niya. Si Nartates. Bata po ni Amy Marcos yun So abang-abang lang po tayo sa mga susunod pang mga updates dito sa nangyayari sa bansa natin. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila TOH. Ingat po tayong lahat. God bless po.